Hello po and welcome po muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po natin yung ating discussion sa ating Tileworks. Okay, so dito na po tayo sa ating Portland Cement, Tile Adhesive, Sand, and then so on and so forth. Okay, so unahin na po natin yung Portland Cement. So sa pag-estimate po ng Portland Cement, dalawang klase po yung paglalagyan natin or dalawang klase yung may Portland Cement. Una po is yung dry pack na tinatawag natin. Okay, so again po, no, kung hindi pa po kayo familiar sa dry pack, pwede pong manood po muna kayo dito sa YouTube ng ibang mga tutorial about sa dry pack para at least po alam nyo po kung ano po yung pinag-uusapan natin. Okay? So again, yung dry pack po, yun po yung parang patungan. Try kong i-search kung maganda yung internet namin. Pero unfortunately, mabagal pa rin po. So, yun po, search na lang po yung itsura ng dry pack. Okay, so, yung assumption natin, ang thickness ng dry pack natin is 0.04. Okay, so, ang mangyayari po dyan, pagkalatag ng dry pack, hindi po agad nilalagay yung tiles dun sa dry pack. Okay, yung tiles, yung ilalim ng tiles, lalagyan pa po natin yan ng combination ng Portland cement at saka adhesive. Okay, so combination po ang nabanggit ko kasi yung iba po, iba-iba po kasi talaga ang practice ng mga tile setter natin eh. Yung iba, ang ginagawa, purong semento as in total, wala nang adhesive. Yung iba, combination nito, which is yun yung gagawin natin. Yung iba naman, purong tile adhesive ang nilalagay. Okay, again, sa discretion nyo na po yan, ibig sabihin, kayo na po mag-decide kung ano pong diskarte ang gagawin nyo. Pero, based sa experience ko, based sa construction na experience ko, mas maganda itong combination na yan. Ang number one reason po niyan is para mas makatipid. Kasi imagine nyo po, mas mahal itong itong semento kasi, ngayon parang 215 na lang, mabibili mo yan eh. Dito sa amin sa Ilagan, Isabela, 215. And then tile adhesive, 300. And then ito, 40 kg, ito 25 kg. So, napakalaking diferensya po yan. So, mamamahalan kayo masyado kapag purong adhesive. And then, kapag purong semento naman, pwede rin siya. Pero, based sa experience ko, lalo na sa panahon ngayon, kapag sobrang init, madaling magkapak ang tiles kapag walang adhesive. So, the best pa rin, para sa akin ito po is combination niya. Ang combination niya is 1:1. Okay? So, again, no, pagkalagay natin ng dry pack, maglalagay tayo ng combination na ito sa ilalim ng tiles, saka natin ilalatag yung tiles na may mortar dun sa dry pack. Okay, pero kapag dito sa wall and stair, wala na pong dry pack ha. Okay, yung dry pack natin sa flooring lang, kaya po separate yan. Okay, so sa wall and stair naman, purong semento at adhesive magkasama, combination din. Kung gusto nyo naman, again, purong adhesive, discard nyo na lang po yan. Okay? So, yun po. So paano, ano po ba yung coverage niya? Diba? Anong coverage ng semento at saka adhesive? So, yun po yung kailangan natin. No? So, based sa experience ko, one bag of cement plus, lagay ko dito, plus one adhesive. Yan. So, ayusin ko lang po ito, hide ko lang muna yan para at least full screen tayo. Ito, i-hide ko na din siguro to. Yan, nakikita nyo naman, hallway yan, no? Para at least mas malaki yung screen natin, and then ito i-adjust ko. Equals, then ito i-adjust ko rin ulit. Yan, so, sorry, dapat pala, i-move ko full. Sorry i-adjust ko lang po, dito siya, then ito naka-adjust pala yan. Yan. Kasi yan. Ayusin ko lang po saglit, yan. And then ito pala sa flooring. And then ito sa wall. Wall or stair. Okay? So, yan. Ito po yung square meter. Ito po yung assumption ko. Okay? Based sa experience ko, talagang naku-curious ako eh. Ilan talaga sa actual ang magagamit nitong or makakoveran nitong combination na yan eh. So, pag pinaghalo mo yung isang semento tapos adhesive, ilang square meter
ang makakoveran niya. Okay? Based sa experience ko po, no, sa flooring ito, 7.5 square meter. Okay? Ito, yung mortar na sinasabi ko, no, ang average na thickness niya is 8 mm. Okay? Mga 6 to 10 mm, parang ganyan po siya. Okay? And then sa wall naman, 3 square meter lang. Bakit? Dito po kasi sa wall, kadalasan, mas makapal siya talaga, mas makapal siya compare dito kasi ito puro no to eh. Wala ka ng dito, wala ka ng dry pack. So, yung ilalagay mo sa wall, puro na ang combination nitong dalawa. So, kaya mas konti na ito. Okay, so yung thickness dito around 20 millimeters. Okay, so 20 millimeters. Kung ito sana is 1 millimeter, 6 lang yan. Pero yun nga, ang assumption ko dyan, is 8 mm. O, assumption kasi nag-base ako dito sa coverage na yan. Okay, so ito po yan. Again, marami po yan, talagang magbabago yan. Ito pwedeng yan, 2 point something lang hanggang 4. Ito pwedeng 6.5 hanggang 9, pwedeng ganyan. Pero based sa experience ko, ito yung magandang gawin. Okay, so kumbaga dito na po maglalaro. Okay, yan yung medyo malapit na. Okay, so again, yung flooring natin, assumption natin na 8 mm yung mortar. Okay, again, yung mortar yung nilalagay sa tiles bago ilagay yung tiles sa dry pack. Okay, so 7.5 square meter per combination. Sa wall stair naman, 3 square meter per combination. Okay, base dito, estimate natin ito. Okay, so unahin na natin itong Portland cement. Okay, yung Portland cement kasi natin, di ba? Again, is nakadepende sa dry pack at saka sa mortar. Okay, pero ang dry pack may sand din siya. Okay, so unahin na natin yung sand pala bago yan. Okay, parang yung ginawa natin dito sa plastering kung maalala nyo yung plaster. Okay, so yon. Balikan nyo na lang po yun. So, ito, bago tayo mag-Portland cement, kunin ko muna ito kasi kailangan natin yung volume dito eh. Okay, so yung area, i-times ko lang sa thickness, meron na tayong volume, 4.03. And then, yung volume, ita-times ko siya sa 18. Okay, so 18, kagaya nito. 18 yung ginamit natin sa plastering. Ayun, no? Yun, so 18 times volume ng sand. Then yung sand naman, yung area, i-times natin sa 0.02, yung assumption natin na thickness ng wall. Ng plaster, sorry. Double check ko lang recording. Okay, good. Ongoing. So, yun, balik po tayo dito. So, yan, approximately 73. Kung tignan natin, yan. So, 73. Napo natin i-round up yan. 73 pieces na bag sa dry pack pa lang po yan. So, wala pa yung mortar. So, pag mortar, ganito naman siya. Ipa-plus natin ito. I-divide natin sa 7.5. Yan, no? Or ito. Ilagay ito na lang. Yan. 7.5. Hindi na lang pala. Para mas maintindihan nyo. Yan. 7.5 na lang. Plus ito. I-divide ko siya sa 3. Okay? So, yan. Instead na 73, 101. So, yung naiwan na parang 28 ba yun? So, ito minus 73. Ayun, 28. Napunta sa mortar. Okay? So, yun. Pero i-ano ko po ito. I-round up ko ito. No? Kasi tingnan nyo po ano yan? 101 point something. So, i-round up ko siya. Okay? So, wala ka namang mabibiling 101 point something na bag. Okay? So, round up natin as usual. Yan. So, 102 bag kailangan natin. Sa tide adhesive naman, ito, divide, open and close parenthesis muna. Then, ito, divide ko ng 7.5, close, plus, open. Ito, divide ko siya sa 3. Okay? So, yun. Yun, 28 bags. Okay, so, meron tayo. Halos, okay na tayo dyan. Diba? So, yan. Okay, so, meron na tayong quantity ng Portland cement, tile adhesive at sand. Okay, so I hope malinaw po dito, no? So ito po kasi yung critical eh. Kasi ito madali lang to eh, yung area. Ito lang medyo medyo mahirap intindihin. Okay, may time pa naman tayo.
Ulitin ko lang po, no, kung paano natin ginawa to. Okay? Una, yung Portland cement po is kailangan natin sa dry pack and then mortar. Yung mortar po natin, yun po yung nilalagay sa ilalim ng tiles para ipatong sa dry pack or diretso sa wall kapag dito. Okay? And then, yung mortar po natin na tinatawag, ang gagawin natin is combination nitong dalawa. Hindi po purong semento, hindi purong adhesive, kundi combination niya. Okay? So, isang bag na semento, isang bag ng adhesive. Okay? So, ito po yung coverage niya. Okay? So, ito, 7.5 and then 3. And then, ito, assumption natin, 8 mm lang yan. So, kapag mas makapal ang nilagay mo na mortar, so, liliit yan. Okay? So, sa flooring kasi, maliit lang po talaga ang nilalagay na mortar. Kumbaga, pampadikit lang siya. Okay? So, ito, medyo makapal dito kasi wala siyang adhesive. Okay? So, yan. And then, times ka na, divide. Okay? So, dito na po tayo sa ating tile trim. Okay? So, tile trim. Sa tile trim naman, ano po bang ibig sabihin ng tile trim? Again, wala tayong internet. Sorry, di ko maipakita. So, tile trim po, yun po yung nilalagay natin sa mga kantuhan. Kantuhan para mas makinis. Yan, nilalagay natin siya dito. Yan. Dito, dito. And then dito sa may side niya. Or even sa may taas. Okay, sa may taas, lagyan din natin. Okay? So, ang haba po niyan is 8 feet. Okay, so may dalawang klase nito. Hindi ko lang alam kung meron pang iba. Pero ang alam ko po is may aluminum at saka may PVC. Okay, dito sa project natin, aluminum gamitin natin sa kitchen and then PVC sa CR. Okay, pero pag project nyo na, kayo na pong bahala. Pero mas maganda po kapag aluminum. Ito po kasi PVC, madaling mabasag yan. Okay, nababasag yan. Mas mahal nga lang na dihamak ang aluminum. Okay, so yun po. Bilangin natin. So, ano lang to, length divide mo lang sa length ng isang piraso which is 2.4. So, bilangin natin ito, 0.6 yan, tapos ito 1.5 yan. So, based sa sukat natin last time. And then ito 1.2 naman. Okay? So, ito 0.6, 1.5, 1.2, 0.6. Okay, yan po yung sa ibabaw ng lababo. Next po natin, yung sa side niya, 0.6 na dalawa. Okay, so dito ko na po ilagay, So, 0.6 plus 1.5 plus 1.2 plus 0.6 plus 0.6 na dalawang side plus ito, yung sa ibabaw niya. Yan, ito is 1.8 kasi 1.2 plus 0.6, no? 1.8 plus 0.6 plus 1.5. 1.8 plus 0.6 plus 1.5. Okay, so yan po yung total length. I-divide ko siya sa 2.4. Okay, so approximately 4 pieces. Okay, so round up. Round up po natin. Yan. Okay, so yan. And then ayusin ko ito. Ito, hindi mo kailangang i-round up yan kasi ganyan na talaga yan. Okay, so again, ito po palang sand, no? Pwede nyo lagyan ng allowance yan. At 10%, 5%. Kasi kapag nag-order kayo ng ganyan sakto, halimbawa 4 cubic, hindi nyo po may yan may kakabit lahat. Siyempre, yung iba matatapon, hindi nyo magagamit. Lalo na pag sa damuhan lang yan na ibagsak. Tapos, hindi pa kayo sure kung saktong 4 cubic. So, yan po yung mga kailangan nyo i-consider. Okay? So, yun. And then, sa PVC tile trim sa CR, so, bilangin po natin. Saan ba tayo maglalagay? Dito lang dalawa lang Dito, yan. Tsaka dito lang. Dito wala naman ng tiles yan dito sa labas. So, dalawa lang. 1, 2, and then up and down. Okay, so 2 times 2. Okay, so sakto na po kasi 2.4 yun. Kasi ang haba ng isang tile trim is 2.4. Sakto 2.4 naman yung height ng ating tiles. Okay, so 2.4. So 4 pieces. Okay, dito naman sa tile grout, may 6 na klase, no? Yung tile grout 1, ito, kung gusto nyong isa lang ilagay, walang problema. Pero hiwa-hiwalayin natin kasi nga, iba yung design ng granite. So, iba dapat yung design ng grout. Marami pong klaseng kulay kasi yung grout, So, i-separate din natin yung kulay ng grout based dito sa kulay nito or sa design. Since sineparate natin yan, separate din natin. Okay, so 6 yan, pero ito is 8. So, bakit? Kasi yan.
Ang tile grout 1 is ito. Tile grout 2, ito. 3, 4, 5. Isa lang po yan. Ano? Bakit? Most of the time kasi ako, yung color niyan halos magkahawig lang. Pangit po kasi para sa akin kapag ka masyadong malayo ang kulay ng flooring at saka wall tile. Okay? And then ito, ganun din. Okay, so ulitin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya 6 na tile grout yan. Okay, so sa pag-estimate naman po niyan, ganito. 'Di ba, ang nilalagyan natin ng tile grout is ano? Punta natin 'to Yung kada connection niya or intersection, yan, yung dikit niya, yan. So paano mag-estimate niyan? Alangan bang iisa-isahin mo yan? Okay, sa pag-estimate niyan, ganito po ang ginagawa ko, ano? So itong quantity natin, yan, itatimes ko siya sa kung anong size niyan, which is 0.6, no? Itatimes ko siya sa 2.2. Okay? Itong kalalabasan na yan, yan po yung total length nito. Yan, yung mga line na yan. Okay, so ito pong formula na yan, yung 0.6 times 2.2, ako lang po may gawa niyan. Okay, kumbaga nag-trial and error lang ako para paano ba mag-estimate ng ng quantity ng ganyan. Okay, so yan, hindi na po nagkakalayo sa ganyan. Okay, sa 2.2. Okay, so pwede nyo pong sampulan kung gusto nyo. Pero yan po yung ginagamit ko. Okay, so 0.6 kasi 60 by 60. Ibig sabihin, kapag itong sa balcony na 0.4, yan excuse me, yung 58, i-times natin siya sa 0.4 naman. Okay, so ito, idadrag ko na lang. And then ito, 0.3, palitan ko to 0.3. Paano naman ngayon, engineer, itong isa, 30 by 60, hindi siya parehas. Okay, so ganito po yan. Kunin nyo yung average width na. Average width, ibig sabihin, 30 plus 60, 30 times 2 plus 60 times 2, yun yung average perimeter. Ito yung total perimeter. So, kung i-divide natin siya sa 4, so, yan yung average width. Okay, so, yan. So, 0.45 ilalagay natin. So, kaya yan 0.6 kasi yan yung, hindi na siya i-average width kasi square na siya. Ito kasi rectangular. 30 by 60. Okay, so yan, 0.45. Ito naman, 30 by 30 ulit. Yan. And then, itong isa, 25. Average width niya. Okay? Yung sa step. Okay? Rise ka ko sana sa rise. Okay, so yan. Yan. So, after nyan, estimate na natin. So, ang assumption ko po, yung 1 kilo ng grout, makakover ng, actually, parang 80 to 120. 80 to 120 linear meter yung makokoveran niya. Ganun kahaba. Okay? So, nagbabari lang po yan sa kapal or sa kapal ng ng grout. Kasi yung iba, pag naglalagay ng tiles, masyadong maluwang, yung iba masyadong madikit. Okay? Kaya po naglalaro sa ganun sa parang 80 to 120. So, kunin natin yung average which is 100. Okay? So, yan. 2 kilogram pero i-round up ko siya. Round up. Okay? Yan. So, and then, ito, idadrag ko na lang po yan. Naka-formula naman yan eh. Susunod na yan. Ayun. Pero parang may mali. Sorry. May mali. Ito, tama to. 3. Tile grout 3 and 4. Ayan, tama yun hanggang 4. Kasi itong 5 natin, dalawa sila. Okay, so, yan, i-add ko ito. Kasi magkasama sila, ano? Plus. Yan. Ay, palitan natin para mas maganda naman. Plus. Ito. Yan. Okay, so, 3. And then, ito, ganun din. Yan. So, nag-add to. Sorry. Dadrag ko yan pababa. Okay. So, yan. Sa stair. So, 1 kilo. So, yun. Meron na tayo. And then, ito, buuin ko lang po siya, no? Then, lagyan natin ng, ito, i-hide ko lang to, sorry. Para mas, magandang tingnan. Ito, hide ko rin, para mas naka-zoom. Ito, lagyan lang natin ng mga unit cost. So, yan, iba-iba pong klase ng tiles ulit, hindi ito fix. Okay, so
Isa 'to sa ano, kumbaga hindi siya definite na pag-estimate, kasi nagkakaiba po talaga. Okay, so bago kayo mag-estimate, alamin niyo po muna kung anong klase ng tiles, ano yung eksaktong tiles, para at least alam niyo kung magkano talaga, okay. Pero for the meantime, mag-assume muna tayo ng mga ano. Okay, so ito yung mga assumption ko. So, yan mga 200, yan 200 na lang, 180 yan. Mga nagre-range sa 150 to 300 po yan, mga ganyan. Sa kitchen, ito medyo mahal, maganda to eh. Mga 300 yan. Sa balcony, 40 by 40, around na 75. Yan. And then 30 by 30, around 40. And then CR wall, around 100. Yan. Mga ano yan, iba-iba po talaga yan. Mga 60 to 120, mga ganyan yan. Sa stair step naman, so 30 by 30 siya, so 40 pa rin, 40. Sa Portland 7 naman, formula natin, saan na yung pinakamalapit? Plastering. So, formula natin yan. And then, tile adhesive naman, 300 yan. Okay, so, sa sand, yan, 600, formula. Sa tile trim naman, iba po yan. So, sabihin natin 250 and then 150, parang ganyan. Sa tile grout, 60, 65, ganyan. So, 60 na lang. So, para-pares na po yan. Sorry. Yan. 60 na po yan. So, meron na tayong amount dito sa ating Tileworks. Okay, so meron na tayong amount sa materials pa lang pala. Sorry. Materials pa lang. Okay, so yan. I-hide ko muna tong D. Ano tong D? Material ata nakalagay. Ayun. So yun, dito naman po tayo sa ating tawag dito? Sa ating labor cost. Okay, so kunin natin yung total area. Sorry. Ito is add-in ko siya. Okay? Sorry. Yan. Sorry Ayun. So, ito yung total area natin. So, ang output natin, ang assumption ko po is ito. Sa flooring, pwedeng ano siya, yung isang size na 0.4 by 0.4, yung isang skilled plus labor, isang skilled plus isang labor, ang kaya nilang ma-install sa isang araw is 35 pieces na 40 by 40. Okay? Maraming mag-question dito pero based sa experience ko, yan po talaga. Okay? So, pwedeng mababa dyan, pwedeng mas mataas dyan. Yung iba, kumbaga itong 35 na yan, arawan yan. Pero pag pakyawan, mababa yung 35 na yan. Pwedeng umabot ng 50 yan. Okay? So, kapag arawan, mga average, ganyan po yan. Okay? Sa flooring. Sa tiles naman, ganito. Kapag yung size natin is 0.6, 0.3 by 0.6, 0.3 by 0.6 or 30 by 60, ang pwedeng ma-install ng isang skilled plus isang labor, yan, 5.4. So, yan, i-average natin yan, pwede nating gawin is 5.5. Okay, so 5.5. Okay, so again, ang gawin ko na lang siyang tig-dalawa. Okay, so isang skilled, ang kasama niya is isang labor din. Okay, so yung iba, isang skilled, dalawang labor. Okay, so pwede po yung ganun kapag halimbawa, masyadong makapal yung dry pack or kaya mataas na yung floor mo, ibig sabihin kailangan mo ng iangat yung mga materyales, kagaya ng buhangin at saka semento. So kailangan mo ng additional manpower. So yung mga yun. So ito assumption natin since ang project naman natin is 2-story lang. So okay na po yan, 1:1. Okay, so yun. Discard nyo na po kung paano nyo, kung anong gusto nyo. Pero para sa akin, yan po talaga 1:1. And then syempre hindi mawawala si foreman. Okay, si foreman na nakatambay lang. Kung gusto nyo naman po, working foreman, isama nyo siya dyan. Yun lang, gagawin nyo na tatlo to. Okay, kasi tatlo na silang nagsiset nagta-tile set, di ba? So yun, so 5.5 and then manpower, ilalagay ko po ito. Lima siya. Yan, yung total manpower natin. So, teka lang pala, ano ko lang. Yan, 3, yan. So, yan, total manpower and then ito, duration. So, ito, i-divide ko lang siya sa product nito times 2 or times yan. Okay, so
13.26. So, ito ilalagay ko dito. Yan. So, and then ito, formula yan. So, yan. Ito pa, again, discardin nyo na yan. Ano lang naman yan, assumption ko lang yan. Okay, yung iba masyadong nabababa. Actually, nabababaan na nga rin ako nito eh. Okay, so ito kasi 2023 pa yung una nating discussion. So ito pa yung alam kong presyo. Pero ngayon, may kilala ako dito sa probinsya lang, kahit probinsya 900 yan. Pero average po pag probinsya, dito sa amin sa Ilagin Isabela, mga 700. Pero yung iba, may 650 pa rin naman. Ito 550 to 650, mga ganyan. And then ito 450 to 600. Okay, so yan po. Again, nasa inyo na po yan. Hindi naman po yan ang focus talaga natin. Ang focus natin is ito, tsaka ito. Okay? So yun, yan, ang labor cost natin is 35,000. And then, kung i-compare ko siya dito, times 250 per square meter, ayun, hindi na nagkakalayo. Okay? So yun, so, kung i-kontratahin mo, 250 per square meter, ayan. Yung iba 300, yung iba 400 pa. Pero yun, kapag arawan, yan, mga 35,000, hindi na nagkakalayo. So, tama talaga to. Okay, so yan. And then, sa equipment naman, angle grinder lang ang kailangan natin. I think ano naman na tayo dun. Ibig sabihin, naisama naman na natin sa nauna, I think sa drywall. Ayun, angle grinder. Kailangan lang natin ng, ito, meron na rin palang diamond cutting disc. So, yan, kailangan natin yan. So, pwede nyo pong ilagay yan, pero hindi ko na ilalagay. No? Meron naman na dun. Kung nakukulangan kayo sa isa, di maglagay po kayo dyan. Okay, so yan, meron na tayong tiles, 160,000. Okay? So, may kulang pa ba tayo? Parang nalilitan ako dito eh. I-double check ko nga yung nauna kong ginawa. 214. Bakit? Ano to? Ay, may ganto-ganto kasi ako. Huwag nyo na lang pansinin to. Okay, so anyway, ito, discuss ko lang to. Ito, iba kasi yung ginamit ko na ano dito, na adhesive. Meron po pala kasi, ito pala, buti nakita ko to. Yung adhesive po pala, may dalawang klase, actually, tatlo yan. Yung isa general, yung isa pang flooring, yung isa pang wall. So, mas mahal yung pang wall. So, yan, discarte nyo na po yan. Pero, ito kasi, na-realize ko, bahay-bahay lang. Ito rin gamitin natin, yung general lang. Okay, and then, ito 300 pala kasi yung unit cost natin dito, kaya masyadong mahal. Pero sa quantity, 128, ayun, halos hindi naman nagkakalayo, 128, yan, 25, 14, 173, yan. 173, sorry, balcony. Okay, parang may mali sa balcony Ay, okay. Balcony, sa baba pa lang to. Okay, buti nakita natin. Sabi na nga, parang nalilitan ako dito eh. So, may kulang tayo talaga. Balcony. Wala yung balcony natin dito. Ayun, 173 to eh. Ayun. Itong atin is 58 lang. So, kulang yung ano, buti nakita ko. Kulang yung ating, ito, yan. Okay lang na yan. Ang importante naman sa atin, matuto tayo mag-estimate. Okay? So, yan. So, ito is 1.35 times 3.5. Okay? 1.35 times 3.5 plus itong sa harapan. I-times 2 ko na lang pala yun. I-times 2 ko ito. Parehas lang yan. Yan, okay na yan. And then ito, i-close and open ko lang. Ita-times 2 ko. Ang mangyayari na, 148. Okay, pero dito, 173. And then ito, CR wall, 171. Double check ko kung magkano na. Ayun, halos hindi na nagkakalayoin dyan. Nagkatalo kasi tayo dito sa unit cost eh. Okay? So, halos hindi na nagkakalayo yan. Ito naman, yan. Hindi nang pansinin yan. Mas maganda tong ano ko, estimate ko dito. Okay? Close ko na ito. Yan. So, and then, after nitong ano ko, i-discuss ko yung sinasabi kong isang way sa pag-estimate ng quantity. Okay, so yan, formula. I hope, no? Wala na tayong nakaligtaan other than that, yung sa ano, sa balcony. Kung meron man, di idagdag nyo na lang po. Importante, natuto tayo kung paano kunin to. Okay, especially itong tatlo na to, or itong dalawa. Okay? So,
May time pa naman. Yan. So, ito po yung other way sa pag-estimate ng quantity. Ganito po siya. Okay, ito i-close ko lang saglit or i-copy ko na lang. Kakopy ko na lang. Move or copy. Yan. Kakopy ko lang ano. Then ito i-hide ko. Okay, so itong tile 2, buburahin ko dito mamaya. Okay, sa pag-estimate po nito, yan, quantity niya, ganito po yung gagawin ko. Itong ibang way, burahin ko to. Burahin ko lang yan. Ganito po siya. Puntahan ko tong yan. Sa pag-estimate po ng quantity nito, itong 3.5 na yan, i-a-adjust ko yan sa kung saan divisible dito para walang sayang. Okay, so ang pinakamalapit po dyan is 3.6. Okay, so 3.6 yan kasi yung 3.6 divisible by 60. Okay, or kung hindi naman divisible by 60, for example, 3.6, pwedeng 3.3 kung sakaling 3.2 ito. 3.3 kasi yung isang piraso pwede mong hatiin sa dalawa, parang ganoon. Okay? Ito kung ito ang gagawin ko diyan, 3.6 yan, again dahil divisible by 60. 3.6 by ito 8, gagawin ko siyang, wait lang po double check ko lang, 8 divide mo ng 0.6, so 13, so 14 pala. So 14 times 0.6 mo siya, so 8.4. Gagawin ko siyang 8.4. Ang lalagay ko dito, 3.6 times 8.4. Okay? And then, i-add ko itong sa kabila, ito, dito, which is 2.1. Ang pinakamalapit is 2.4. 2.4 by 3.6. Okay? So, plus 2.4 times 3.6. Itong estimate na to, siguradong walang kulang yan. Wala nang kulang yan. Ito, tatanggalin na natin yan. Okay? Magkukulang lang yan kapag may nabasag. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong allowance dito. So, kung gusto mo mag-allowance, maglagay ka ng mga 5%. Or, kung gusto mo maglagay ng mga 5 piraso, parang ganyan. Okay? Pero ako, ganyan na po yan. Okay? So, compare natin. Yan, 141. Ang laki ng diferensya. 141 to, kulang pa ata to. Wala pa tong sa taas. Idagdag natin sa taas para mag-compare natin. Yung taas naman, ito 1.2, sakto na yan 2 piraso yan. 1.2 by, pero baka kulang. Sakto na yan, 1.2. 1.2 by 8.4 ulit. Plus 1.2 times 8.4 plus itong konti dito which is 2.4 by 0.4 yan, di ba? Plus 2.4 times 0.6 na lang. Okay, para buo. Okay, so yan. So 140 yung nakuha natin is 141. So hindi rin pala halos nagkakalayo talaga yung 10%. Okay, so yan. So yun po yung mga diskarte. Kumbaga ito, may assurance ka talaga dito or may confidence ka na siguradong ito yung actual na quantity. Di ba? So ito kasi pangtamad to. Yan, mga additional 10%. So yan mga yan. So next po natin yung rooms. Paano natin tingnan natin kung tatama or malapit. Okay, so yung rooms natin ito 4 is 4.2 no. Kasi yung 4.2 divide mo ng 0.6. Bakit? Sorry. Times kasi. Divide yan. Divide. So, 7. So, 4.2 yan. 4.2 ito gagawin ko siyang 2.4. 4.2 times 2.4 plus itong sa kabila naman 1.6 na lang. Siyempre may butal ka doon na isa doon, di ba? 2.4 masyadong malayo yun. So, gagawin ko 1.2 na lang to. 1.2 by 2 2.4. 1.2 times 2.4. And then, ita-times 2 ko ito. Okay? And then, ipa-plus ko yung dito sa second floor. Times 2 yun kasi up and down, yan. Parehas kasi yan dito.
So, up and down, ito, gagawin kong 2.4 na yan. 2.4 by 8 point, ano yung ginagawa natin? Sorry, limutan ko. 8.4 times 8.4. So, tingnan natin. So, 141 to. Sa kabila, 124. So, ito, kumbaga marami tayong excess dito kung sakali. At least, sigurado tayo dito na hindi tayo kukulangin. Okay, so yun po yung mga diskarte nyo. Ang disadvantage lang nito, double check ko lang. Ang disadvantage lang nito, masyadong malaki yung floor area niya na kailangan natin pagdating dito. So, yun lang po yung disadvantage niya. Ayan, no? So, yan, 45 and then 40 pagdating dito, 50 and 46. So, dun pa lang dito mo na makikita yung difference. So, yun, diskarte nyo po kung paano nyo gagawin. Kung gusto nyo naman, ito yung area na gamitin nyo sa quantity, ito yung gamitin nyo na area sa pag-compute ng mortar. Okay? Ito kasi sigurado to na wala kang butal dyan, wala kang kulang dito eh. Ito naman, sigurado ka na halos malapit naman yung quantity. So, yun mga diskarte nyo. So, ganun po yung ginagawa ko eh. So, ito, sa pag-compute ng quantity, ganito yung sa pag-compute ng Portland cement at saka adhesive. Okay, so yun, again, inailagay ko na dyan. And then, dito pala. Hindi pala natin ilagay dito, Okay, may time pa naman po. Ilalagay ko lang kung gusto nyo nang i-skip tong ating tutorial, okay lang po. I-copy paste ko lang, po-formula ko lang ito. Hindi ko na ilagay last time. Yan. Labor 56. Yan. Drag ko na nga yan. Bakit ito wala? Naka-formula to. Dapat naka-plus na yan. Mali yan. Dapat naka-drag na yan. Dapat naka-drag na to. Yan. Para makita kung may mali. Okay, sa Tileworks. Ito siya. Ito, burahin ko na to. Hide ko na lang to. Okay, so tiles. Sorry. Materials and labor. Okay, so 1722, 1722, 259. Okay, so yun, kunti na lang po, dalawang item na lang, madali na lang po yung mga yan. Ito pala, medyo mahirap yan. Okay, yun lang po, maraming salamat. See you po sa ating next discussion, and once again, God bless you everyone.